Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 151, Pagninilay. Si Meng Qing ay tumalon pabalik sa ere at lumapag sa tabi ni Lin Fang. Mukha siyang walang nangyari. Ang buong karamihan ay humihingal sa pagtataka. Hindi sila makapaniwala sa nakita ng sarili nilang mga mata. Hindi sila makapaniwala na ang isang napakaganda at inosenteng mukhang babae ay maaaring maging napakalakas at nasugatan ng masamang mukhang lalaking nakaasul na damit. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakaasul na damit ay katawa-tawa. Siya ay dumating upang hulihin si Lin Fang at sa wakas ay natakot siya ni Meng Qing ngunit sinubukan pa ring magpakitang gilas hanggang sa huli. Ayos ka lang, tanong ni Meng Qing kay Lin Fang na may walang pakialam na tono. Tumiti si Lin Fang ng pilit. Nais niyang maging mas malambing at mapagmahal ngunit tila imposible iyon para sa kanya. Kahit na ipinakita niya sa kanya na nag-aalala siya para sa kanya, palaging walang pakialam ang tono nito. Ayos lang ako. Isang maliit na gasgas lang, sabi ni Lin Fang habang umiiling at nakangiti kay Meng Qing. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaasul na damit ay muntik nang mapatay si Lin Fang. Sa kabutihang palad, mabilis na nakariyak si Lin Fang upang maiwasang maging nakamamatay ang strike. Medyo malakas na ako ngayon pero mas mahina pa rin ako kaysa sa isang cultivator ng Zuan Chi layer. Malaki ang gap sa pagitan natin. Isip ni Lin Fang. Nais niyang mabilis siyang maging mas malakas dahil alam niya kung gaano siya kainakumpara sa iba. Tiningnan ni Meng Qing ang sugat ni Lin Fang ngunit walang sinabi. Pumunta na lang ulit siya sa likod niya. Bumalik na tayo. Sabi ni Lin Fang at saka tumingin sa Vice Principal at sinabing, Vice Principal, alis na kami. Sige. Sabi ng Vice Principal habang nakangiti ng matamis. Sa kaibuturan ng kanyang puso, namangha rin siya sa lakas ni Meng Qing. Ang mukhang banal na babaeng iyon ay malakas, napakalakas. Bukod dito, may impresyon ng Vice Principal na hindi ginamit ni Meng Qing ang lahat ng kanyang lakas at itinatago pa rin niya ang kanyang tunay na kapangyarihan. Sinulyapan ni Lin Fang ang karamihan at malamig na sinabi. Alalahanin ang lahat ng nangyari dito ngayon. Kung ay provoke mo ako, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Nang matapos siyang magsalita, nagsimulang maglakad si Lin Fang pabalik sa palasyo. Ang mga tao ay natulala. Bigla nilang naisip si Heimo. Akala nila ay hindi nagawang hawakan ni Heimo si Lin Fang dahil pinrotektahan siya ni Wen Aozu nang dumating siya sa palasyo ng mga estudyanteng militar. Ang mga tao ay natulala dahil inakala nila na si Lin Fang ay kumilos lamang sa paraang ginawa niya dahil naroon si Wen Aozu. Pinaliit din ni Heimo ang aktwal na lakas ni Lin Fang. Gayunpaman, sa sandaling iyon, hindi na muling magdududa ang karamihan sa tunay na lakas ni Lin Fang. Siya ay walang awang pinutol ang maraming tao ng Ling Chi layer, nangangailangan lamang ng isang strike. Si Lin Fang ay mayroon ding isa pang kaibigan, si Meng Qing, na nasa Zuan Chi layer, maging si Heimo ay kailangang mag-ingat kapag nagalit sa kanya. Nang maisip ng karamihan ang hamon ni Lin Fang kay Heimo, hindi nila maiwasang matuwa. Talagang, inaabangan nila ang panunood ng labanan. Ipinakita pa lang ni Lin Fang ang kanyang lakas, hindi na makapaghintay ang karamihan na makakita pa. Kahit natiyak na si Meng Qing ang pinakakilala, walang makakalimot sa pangalan ni Lin Fang. Siya ay talagang hindi kapani-pani walang makapangyarihan. Ang lakas ni Heimo, ang potensyal ni Lin Fang, ang background ni Heimo, ang hindi kapani-pani walang lakas ni Meng Qing. Paano matatapos ang paghaharap nila? Malinaw na hindi iniisip ni Lin Fang kung ano ang iniisip ng karamihan. Sa sandaling iyon, gustong pumunta ni Lin Fang sa cultivation tower ng isang tunog ang nagpatigil sa kanya. Zither. Ito ay isang magandang himig. Naririnig ni Lin Fang na may tumutugtog ng kudyapi at ito ay napakasarap sa kanyang pandinig. Siya ba, naisip ni Lin Fang na naalala ang guro noong araw kung kailan siya umupo sa pagsusulit upang maging isang apprentice ng militar. Ang magiliw na guro ay naglaro ng satar para sa kanilang pagsusulit. Sobrang nagustuhan siya ni Lin Fang. Pinayagan siya ng guro na umupo sa pagsusulit ng 2 beses at inamin niyang mali ang pagbagsak sa kanya. Ang melody na tinutugtog sa sandaling iyon ay nagpaalala kay Lin Fang ng melody na tinugtog ng guro, kaya naman. Siya ang unang taong naisip niya. Anong mali? Tanong ni Meng Qing nang makita niyang biglang huminto sa paglalakad si Lin Fang. Makinig sa himig ng kudyaryo. Bulong ni Lin Fang. Sumimangot si Meng Qing at gumawa ng kakaibang mukha bago nagtanong. Makinig sa ano? Ang kudyapi. Sagot ni Lin Fang. Zither. Tanong ni Meng Qing. Pagkatapos ay umiling siya at sinabi. Hindi ko marinig. Ha? Napatulala si Lin Fang. Hindi siya naging biktima ng hallucination kaya hindi siya maaaring magkamali. Ito ay dapat na isang zither na tumutugtog. Bukod dito, si Meng Qing ay mas malakas kaysa kay Lin Fang. Paanong hindi niya ito naririnig? Isa lang ang paliwanag, ang melody na iyon ay nakadirekta kay Lin Fang at siya lang ang nakarinig nito. Meng Qing, pwede ka nang bumalik. Aalis ako saglit. Sabi ni Lin Fang na ngayon lang napagtanto na baka siya lang ang nakakarinig ng melody. Gayunpaman, agad na umiling si Meng Qing at sinabi ng walang kaunting pag-aalinlangan. Sasama ako sa iyo. Natigilan si Lin Fang nang marinig niya ito. Bahagya siyang tumanggo at sinabi. Sige, sabay na tayo. Habang naglalakad, nakikinig si Lin Fang sa walang patid na himig. Pagkaraan ng ilang sandali, ang himig ay nagsimulang maging mas malinaw at mas malinaw. Sa sandaling iyon, nakarating sila sa isang napakagandang looban. Nagkaroon ng isang sinaunang pavilion tulad ng mga itinayo nila sa sinaunang China. Ang damo ay berde at may maliliit na lawa at batis sa loob. Biglang bumungad sa kanila ang napakagandang tanawin. May namumulaklak na kagubatan ng mga puno ng peach. Ang mga bulaklak at dahon ay kumakaway sa hangin at isang matamis na halimuyak ang sumalakay sa ilong nina Lin Fang at Meng Qing. Napakagandang lugar. Hindi ko akalain na may ganoong lugar sa loob ng akademya.
Sabi ni Linfang habang hinihingal sa pangha. Ang mga palasyo ay kahanga-hanga at kahanga-hanga ngunit ganap na naiiba sa tanawin ito. Ang iba pang mga gusali ay ginawa mong gusto mong maging malakas at magsanay upang maging mas malakas ngunit ang lugar na ito ay ginawa mong gusto mong umupo, amoy ang mga bulaklak ng peach na namumulaklak at magpahinga. Ang ganda naman. Sabi ni Meng Qing na humihingal din sa pagkamangha. May kakaibang ekspresyon sa mukha niya. Habang naglalakad sa gitna ng mga puno ng peach, lumitaw ang isang sinaunang pavilion sa harap ni na Meng Qing at Linfang. May ilang lamesa at upuan na gawa sa bato sa loob. May nakaupo sa loob at tumutugtog siya ng scyther. Ang dalawang kamay ay lumulutang sa mga kwerdas ng instrumento na kasing talino ng umaagos na ilog. Kahit na dumating sa kanyang harapan sina Linfang at Meng Qing, nanatili siyang nakatutok at patuloy na naglalaro, na parang walang kinalaman sa kanya ang 10,000 bagay na nilikha. Iyon mismo ang guro na namamahala sa pagsusulit para sa mga aplikanteng militar. Biglang umiling si Meng Qing na ikinagulat ni Linfang. Agad na naunawaan ni Linfang ang ibig sabihin ni Meng Qing. Kahit nakarating na sila sa harapan niya ay hindi pa rin niya naririnig ang musika. Malamang natama si Linfang tungkol sa katotohanan na siya lang ang nakakarinig. Nito, napakahusay na kakayahan. Isip ni Linfang. Naririnig na niya ang musika mula sa napakalayo at bukod pa ay siya lang ang nakakarinig. Paglilinang, pagsasanay, estado ng pag-iisip, mga layer ng chi. Kung saan dumadaloy ang tubig, nabuo ang isang kanal. Sabi ng guro sa malalim at mystical na paraan kina Linfang at Meng Qing. Nagulat si Linfang. Ang pakikiramay at kabaitan para sa mga nangangailangan pati na rin ang malamig na dugo na patayin ng mga masasama, iyon ang dalawang pinakamataas na tagumpay ng isang cultivator. Nagbibigay daan ito sa isang cultivator na magsanay ng mas mabilis at mas mahusay. At saka, ang mga nagpapakita ng awa at mabait na puso ay hindi naman papatay ng tao. Ang lahat ay nakasalalay sa iyong estado ng pag-iisip, iyon lang. Ang nakamamatay na chi sa loob ng iyong katawan ay makapal na ngunit ang iyong estado ng pag-iisip ay mali. Kahit na mabilis mong pinagbuti ang iyong lakas tulad nito, dahil nakakalimutan mo ang iyong orihinal na intensyon, pinipigilan ka nitong maunawaan ang iyong tunay na potensyal. Ang ilang mga salitang ito pati na rin ang walang humpay na himig ng sitar ay tumagos lahat sa eardrums ni Linfang. Tubhang kalmado at kalmado ang pakiramdam ni Linfang. Kung ang estado ng pag-iisip ni Linfang ay hindi ang tamang pag-iisip, hindi siya kailanman magiging mature. Naunawaan ni Linfang ang ibig sabihin ng guro at lumiwanag ang kanyang mga mata. Kailangan mo pang magnilay-nilay. Sabi ng guro na nagpalundag sa puso ni Linfang na parang may naintindihan lang. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 152, ang paglalakbay. Pagninilay-nilay. Bulong ni Linfang. Ang ibig sabihin ng guro ay tila mature si Linfang dahil mayroon siyang mataas na natural na kakayahan ngunit posible rin para sa kanya na ganap na ma-unlock ang mga likas na kakayahan na ito. Ang mga taong mabait ay may mataas na likas na kakayahan. Tama, ang ginagawa ko ay hindi palaging tumutugma sa aking tunay na estado ng pag-iisip. Isip ni Linfang. Matapos ang lahat ng nangyari sa kanya, ang panggigipit mula sa lipunan at lahat ng mga handgal na taong ito na patuloy na nag-uudyok sa kanya, mahirap para kay Linfang na makahanap ng oras para magnilay-nilay para mapag-isipan niya ang mga espiritual na problema. Hindi alam ni Linfang kung paano magre-react sa ilang partikular na sitwasyon. Halimbawa, nang sirain ni Duan Tian lang ang Yunhai sect, nahuli niya si Hanman at Pu Jun pagkatapos ay ipinagbili sila sa Bike Clan na ginawa silang mga alipin. Paanong hindi papatayin ni Linfang ang lahat ng miyembro ng Bike Clan? Kinamumuhian niya sila mula sa kaibuturan ng kanyang puso at kinasusuklaman kung paano nila ginawa iyon sa milyon-milyong iba pa. Alam niyang mali iyon pero hindi niya mapigilan. Kinailangan niyang patayin ang mga ito. Dahil uulitin ng mga taong iyon ang kanilang mga aksyon sa iba. Kung patuloy silang mabubuhay, walang makakatakas sa 7 emosyon tao. Ang pinakamalakas na cultivator ay palaging kumilos ayon sa kanilang mga mithiin ng may matatag na paniniwala. Guro, maaari ko bang hilingin sa iyo na turuan ako kung paano tumugtog ng Kunjapi? Magalang na tanong ni Linfang. Magnilay. Walang pakialam na sabi ng guro at saka nagpatuloy. Ang iyong mga pag-iisip at pag-uugali ay hindi lubos na nagkakasundo. Kailangan mong magnilay ng mas madalas. Kailangan mong kalimutan ang tungkol sa kaguluhan na naghahari sa ating mundo. Kailangan mong hugasan ang alikabok na naipon mo sa iyong puso sa mga nakaraang taon. Huwag mong hayaang kontrolin ng kaguluhan ng mundo ang iyong dalisay na puso at pigilan kang lumakas. Magnilay-nilay, linisin ang puso ko. Ulit ni Linfang sa mahinang boses. Gaya ng dati, ang musika ng sitar ay tumagos ng malalim sa puso ni Linfang. Umupo si Linfang sa gitna ng mga puno ng peach at nagsimulang magnilay. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Ang guro, tulad ng dati, ay hindi nagtaas ng ulo at nagpatuloy sa paglalaro ng sitar. Nang makita ni Meng Qing na nagmumuni-muni si Linfang, lumipat siya sa likuran niya at nagpatuloy na tinatamasa ang tanawin. Tumingin siya sa mga puno ng peach na namumukadkad na may wagas na paghanga. Hindi pa siya nakakita ng mga puno ng peach na namumulaklak sa kanyang buhay dahil wala sa loob ng Blackwind Mountain. Ang musika ay lubhang mapayapa at mapalad. Binibigyang daan nito ang mga tao na makalimutan ang lahat at hinayaan ang musika na pumasok ng malalim sa kanilang mga puso. Sa isipan ni Linfang, iba't ibang imahe ang lumitaw, ang sandali nang una siyang dumating sa kontinente ng Siyam na ulap hanggang sa sandaling itinatakwil siya ng Lin Clan at nang kailangan niyang umalis sa Yangzhou City. Nang bumalik siya sa Yunhai sect, nilipol ni Duan Tian lang ang Yunhai sect. Pagkatapos, naalala niya ang sandaling umalis siya papuntang Duanren City. Malinaw pa rin sa kanyang isipan ang lahat ng mga larawang ito.
Ngunit sa isip ni Linfang, walang poot at walang sakit. Para siyang ibang tao na nagmamasid sa lahat ng mga bagay na ito mula sa labas. Kalmado siyang nakatingin sa lahat ng mga sandaling ito sa kanyang isipan. Ang kanyang puso ay napuno ng magandang himig ng kudyapi at napakapayapa. Ang musika ay malamang na angkop para sa pagmumuni-muni. Kahit na ang kanyang espiritu ay hindi kumakatawan bilang isang hadlang sa kanya na makinabang mula sa mga positibong epekto ng musika dahil hindi ito nakakapinsala sa kanya. Tinutulungan siya nitong alisin ang lahat ng negativity at poot na natipon sa kanyang puso. Si Linfang ay nakakaramdam ng kalmado kaya unti-unti siyang nakatulog. Ang mga dahon ng mga puno ng peach ay kamakawi pa rin sa hangin. Pagkaraan ng ilang oras, dahan-daang, iminulat ni Linfang ang kanyang mga mata. Nang imulat niya ang kanyang mga mata ay nakita niya kaagad ang guro na kalmado pa ring naglalaro ng zither. Si Mengqing ay mukhang dalisay at inosente gaya ng dati, nakatayo pa rin siya doon na hindi gumagalaw. Siya ay halos nagmukhang isang estatwa na naruroon mula pa noong unang panahon. Dahan-daang bumangon si Linfeng. Sa pagkakataong iyon, mukhang nagulat siya at may kakaibang ekspresyon sa mukha. Ikalimang, Ling Chi Layer. Sinuri ni Linfeng ang kanyang cultivation level. Tama, bigla siyang nakapasok sa ikalimang layer ng Ling Chi. Pag ninilay, ang resulta ay kamanghamanghang. Isip ni Linfeng. Malaki ang ngiti sa mukha niya. Ang paglusot sa iba't ibang layer ng Ling Chi ay hindi naging madali. Ngunit si Linfeng ay nakalusot sa ikaapat na layer ng Ling Chi sa maikling panahon bago at nasa bangin ng paglusot hanggang sa ikalima, ngunit hindi nito nagawa. Nakakagulat na nakalusot siya sa susunod na layer ng Ling Chi habang nagmumuni-muni. Salamat, guro. Nagawa ni Linfeng na makapasok sa ikalimang Ling Chi layer salamat sa tulong Wuro kaya. Nakaramdam siya ng labis na pasasalamat. Sa wakas ay tumigil na ang guro sa paglalaro. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin kay Linfeng na may malambot at malambing na ekspresyon. Hindi na kailangan magpasalamat. Nakapasok ka sa ikalimang Ling Chi layer na umaasa sa sarili mong kapangyarihan. Ang dalisay na chi sa iyong katawan ay sapat na. Naabot mo na ang tuktok ng ikaapat na layer ng Ling Chi kaya. Naman mabilis kang nakalusot sa ikalimang layer ng Ling Chi. Tinulungan lang kitang linisin ang negatibo na pumipigil sa iyo. Sabi ng guro habang nakangiti. Talagang ipinakita ng kanyang tono kung gaano niya pinahahalagahan si Linfeng. Tinatreto niya si Linfeng na parang sarili niyang anak. Kahit na ang lakas at kapangyarihan ng guro ay malamang na napakalaki, hindi siya kailanman naging mayabang tulad ng ibang mga guro na nakatagpo ni Linfeng noong nakaraan. Kung hindi mo pinatugtog ang musika ay hindi ako pupunta dito. Kung hindi mo pa pinatugtog ang musika para tulungan ako, hindi sana ako nakapasok sa susunod na layer ng Ling Chi. Guro, maraming salamat. Matapat at buong pusong sabi ni Linfeng habang nakangiti. Bahagyang tumanggo ang guro at saka ngumiti at sinabi, sige, masaya ako na makakatulong ako. Si Linfeng ay may isang mainit na ngiti sa kanyang mukha at sinabi, guro, noong nakaraang pagkakataon, sinabi mo na tuturuan mo ako kung paano tumugtog ng sitar, maaari mo ba akong turuan ngayon? Tumingin ang guro kay Linfeng at nagsabi, hindi ka ba natatakot na masayang ang iyong oras sa paglilinang? Hindi ba dapat pinapabuti mo ang antas ng iyong paglilinang ngayon? Ang pagpapabuti ng aking estado ng pag-iisip ay bahagi ng pagsasanay sa paglilinang. Sabi ni Linfeng habang nakangiti. Nagulat ang guro at nakangiting tumanggo. Dahil gusto mong matuto kung paano tumugtog ng kudyapi, tuturuan kita. Sagot ng guro, kapag may oras ka, pumunta ka dito at tuturuan kita. Ngayon, gusto ko lang makinig ka. Dapat makinig ka muna sa iba bago mo matutunan kung paano laruin ang sarili mo. Sige, sabi ni Linfeng. Ang pakikinig sa sitar ay nakatulong sa kanya na mapabuti ang kanyang paglilinang at ito ay kaaya-ayang pakinggan, walang dahilan para tumanggi. Ang guro ay muling nagsimulang tumugtog ng sitar. Si Linfeng at Mengqing ay naupo sa tabi ng isa't isa sa ilalim ng puno ng peach at pinakinggan siyang tumugtog. Sa silid ni Linfeng, ilang tao ang nagtipon. Linfeng, Liu Fei, Hanman at Pu Jun. Tumingin si Linfeng kina Hanman at Pu Jun at sinabing, sigurado ba kayo? Oo, Linfeng, kuya, sigurado ako. Sabi ni Hanman sabay tango ng ulo. Nakasuot siya ng gintong maskara upang takpan ang marka ng alipin sa kanyang mukha. Ang mga marka ng alipin na ito na nakaukit sa kanilang mga mukha ay malamang na naruroon magpakailanman. Ngunit kung sila ay maabot ang isang mas mataas na antas ng paglilinang, posible nilang maalis ang mga ito. Ito, ang dahilan kung bakit sina Hanman at Pu Jun ay sabik na maging mas malakas sa lalong madaling panahon. Sino ang mabubuhay sa kahihiyan na magkaroon ng gayong marka sa kanilang mukha magpakailanman? Linfeng, kuya, sigurado din ako. Sabi ni Pu Jun, pareho silang mas matanda kay Linfeng ngunit tinawag pa rin nila siyang kuya bilang tanda ng paggalang. Hindi rin sila sasalungat ni Linfeng. Pareho silang mas matanda sa kanya ng 2 taon, hindi naman ganoon kalaki ang gap. Iba talaga kung mas matanda sila sa kanya. Sige, hindi ko susubukan na pigilan ka sa paggawa nito. Sabi ni Linfeng habang seryosong nakatingin at tumatango. Pagkatapos ay tumingin siya kay Liu Fei at sinabi, Fei, pasensya na sa abala sa iyo, maaari mo bang isulat ang liham at ibigay ito sa kanila? Tumanggo si Liu Fei, kumuha ng panulat at agad na nagsimulang magsulat. Hanman, Pu Jun, anong mga armas ang ginagamit mo? Tanong ni Linfeng. Hindi ko kailangan ng armas. Ang lupa ang aking sandata. Sabi ni Hanman habang umiiling. Hindi sumagot si Pu Jun ng ilang segundo at pagkatapos ay nagsabi. Gumagamit ako ng sibat. Sige. Sabi ni Linfeng habang tumatango. Iniunat ni Linfeng ang kanyang kamay, isang ilaw ang kumislap at biglang lumitaw ang isang itim na sibat sa kamay ni Linfeng.
Ha? Natigilan sina Pogjun at Hanman. Lumabas ba talaga ang sibat mula sa kung saan? Hindi na kailangang magulat, mayroon akong isang mahalagang bato na nagbibigay daan sa akin upang magdala ng maraming bagay sa akin sa lahat ng oras. Sabi ni Linfang. Labis na naantig si Pogjun. Hindi lamang nailigtas ni Linfang ang kanyang buhay ngunit siya rin ay napakabait at mapagbigay sa kanya. Pogjun, para sa iyo ang sibat na iyan. Sabi ni Linfang habang iniaabot ang sibat kay Pogjun. Habang hinahawakan niya ang sibat, biglang sumugod ang chi mula sa sibat sa kanyang laman at dugo. Para bang nabuhay ang napakaitim na sibat na iyon. Ito ay isang espiritual ng data. Maging mabait sa sibat na iyon at ingatan ito sa panahon ng labanan. Sabi ni Linfang. Gusto ni Hanman at Pogjun na pumunta at protektahan ang Guanren City. Espiritual na sandata. Nanliit ang mga mata ni Pogjun. Narinig na niya ang mga espiritual na sandata noon. Ang mga espiritual na sandata ay naglalaman ng napakatalom na enerhiya at isang purong chi. Napakahalaga nila. Ang mga cultivator ng Ling Chi layer ay bihirang magkaroon ng pagkakataon na gumamit ng mga espiritual na sandata ngunit nakakagulat, si Linfang ay nagbibigay ng isa kay Pogjun. Pakiramdam ni Pogjun ay napakabigat ng kanyang kamay. Sa sandaling iyon, bumalik si Liu Fei sa kanila at nagbigay ng liham kay Hanman. Pagdating mo sa Duanren City, ibigay mo ang sulat na iyon sa aking ama at maiintindihan niya. Sige, sabi ni Hanman habang tumatango. Pagkatapos ay sinabi niya, Linfang, kuya, alis na kami. Mag-ingat ka, sabi ni Linfang habang tumatango. Tumalikod si Hanman at nagsimulang maglakad. Siya ay determinado ngunit ang kanilang pagsasanay ay hindi magiging madali. Yumuko si Pogjun sa harap ni Linfang at sinundan si Hanman. Hindi sila maaaring samahan ni Linfang sa labas, nakakakuha ito ng masyadong atensyon. Nakatingin lang siya sa likuran nila habang umaalis at umaasang alagaan nilang mabuti ang sarili nila. Ang walang kapantay na Martial God, unang yugto. Kabanata 153, The Monarch Fire Lion. Si Liu Fei ay nakatayo sa likod ni Linfang, tumingin siya sa dalawang silhouette at mahinang sinabi. Huwag kang mag-alala, malakas sila. Kung may problema sa hangganan, malalaman nila kung paano ito haharapin. Hindi nagkomento si Linfang. Ang hangganan ay isang mapanganib na lugar, paano niya masisiguro na hindi ito mapanganib? Ngunit sinabi ni Pogjun na may mga marka ng alipin sa kanilang mga mukha, kailangan nilang palaging magsuot ng maskara habang nasa loob ng Imperial City, kaya ang pinakamagandang solusyon ay pumunta at protektahan ang hangganan. Ang desisyon ni Pogjun ay isang mainitan ng dugo na magsasaka at nangangailangan ng matinding lakas ng loob, ito ang mga katangiang kailangan kapag nag-aaral bilang isang military student sa loob ng akademya. Halos gumaling ka na mula sa iyong mga pinsala ngunit kailangan mo pa ring magpahinga. Sabi ni Liu Fei nang makita niyang hindi sumasagot si Linfang. Tumawa si Linfang at sinabi, so talagang nagmamalasakit ka sa akin. Nagbago ang ekspresyon ni Liu Fei at sinabi niya, sino pa ba ang gusto? Pervert beastard ka. Habang nagsasalita, agad na naglakad si Liu Fei patungo sa pintuan. Tumiti si Linfang ng pilit. Tila palaging itinuturing siya ni Liu Fei na isang pervert. Umiling si Linfang at nagsimulang umalis. Sa likod niya, naririnig niya na may sumusunod sa kanya. Si Mengqing, iyon. Tahimik siyang nakasunod sa likuran niya. Huminto si Linfang, lumingon, ngumiti ng pilit at nagsabi. Mengqing, hindi mo na kailangang sumama sa akin. Sa pagkakataong ito, umiling si Mengqing at hindi sumagot. Lumapit lang ito sa kanya. Ang mapang-akit ng ngiti ni Linfang ay lumaki ng ilang beses ngunit hindi siya nagsalita. Pagkatapos ng lahat, nag-aalala lang si Mengqing na maaaring may mangyari kay Linfang. At saka, hindi naman masama kung si Mengqing ang kasama niya kapag nasa labas siya. Marami siyang kaaway. Huwag kang mag-alala, walang mangyayari nag-ayon. Mag-iingat ako. Sabi muli ni Linfang ngunit nanatiling walang pakialam si Mengqing kahit ano pa ang sabihin niya. Mengqing, hindi na ako makikilala ng mga tao sa pagkakataong ito ngunit kung kasama kita, makikilala nila tayo kaagad. Sabi ni Linfang habang naglalabas ng silver mask na tinatakpan ang kanyang mukha. Sa wakas ay nag-react si Mengqing at agad na nagsabi. Sige, mag-isa kang pumunta ngunit mag-ingat. Gagawin ko, sabi ni Linfang habang bahagyang inilalantad ang kanyang mukha sa loob ng ilang segundo upang ngumiti sa kanya. Saka siya tumalikod at umalis. Dumating si Linfang sa harap ng isang lugar na tila isang maliit na lungsod sa loob ng Imperial City. Nagbayad siya ng buwis at pumasok. Walang kaunting pag-aalinlangan, pumunta siya sa prisoner arena. Katulad noong nakaraan, ang prisoner arena ay napuno ng napakaraming tao. Tiningnan ni Linfang ang dagat ng mga tao mula sa tuktok ng arena. Nagsimulang maglakad si Linfang pababa ng hagdan, unti-unti niyang nakikita ang arena ng mas malinaw. Sa loob ng hall, marami pang mga alipin at mababanggas na hayop. Iyon ay isang nakakatakot na lugar na puno ng amoy ng kamatayan. Sa sandaling iyon, may gumalaw sa harap ni Linfang at hamarang sa kanyang daraanan. Tiningnan ni Linfang ang taong nasa harapan niya mula sa ilalim ng kanyang mastara. Binigyan siya ni Linfang ng purity stone na katamtamang kalidad at agad siyang pinalampas ng ibang tao nang walang anumang problema. Papalapit na siya, sa ibabang hanay ng mga upuan. Umupo si Linfang sa isa sa mga unang hanay at mahinahong tumingin sa arena. Sa sandaling iyon, isang ahas na hayop ang nakikipaglaban sa isang cultivator. Ang ulo ng ahas ay patag at malapad. Pangit talaga. Ang itim na usok ay nagmumula sa bibig nito. Napakalakas ng ahas na iyon. Maliit pa ito kumpara sa matured state nito. Isa itong pangalawang antas na mabangis na hayop na Ling. Kailangan pa ng panahon para maabot ang maturity. Ang mga mababanggas na hayop at mga practitioner ay halos magkapareho pagdating sa paglilinang.
Ang pakikipaglaban ay nagbigay daan sa kapwa na maging mas malakas sa mas maraming karanasan sa buhay at kamatayan. Tulad ng mga tao, lahat ng mabangis na hayop ay hindi pantay. Ang ilang mga tao ay may mataas na likas na talento at kakayahan habang ang iba ay wala. Ang mga mababanggas na hayop ay pareho sa aspetong iyon. Mayroong ilang sa kanila na maaaring maging kakilakilabot kapag natatamo ang kapanahunan habang ang ilan ay may limitadong lakas. Ang uri ng hayop na iyon ay napakalakas ng umabot sa antas ng ling. Sinabi pa na kapag naabot na nila ang turok ng antas ng ling, kung minsan ay maaari nilang talunin ng ilang iba pang mabangis na hayop sa unang bahagi ng antas ng zuan. Karaniwan silang napakalakas. Ngunit ang ahas na nakikipaglaban sa sandaling iyon ay isang pangalawang antas na hayop na ling. Malayo pa itong umabot sa maturity. Ang ikinagulat ni Lin Fang ay nakakagulat na nakilala niya ang cultivator na nakikipaglaban sa ahas. Kilalang kilala niya ito. Si Lin Hong, anak ni Lin Badao, kapatid ni Lin Chen. Dati siyang nag-aaral sa Ice and Snow Mountain Village noon. Ngunit sumama sa Holy Courtyard. Sa sandaling iyon, nakapasok na si Lin Hong sa pangalawang layer ng Ling Chi. Walang impresyon si Lin Fang na partikular na malakas si Lin Hong. Ang Lin Clan noon ay kinasusuklaman si Lin Fang at tinawag siyang isang basura. Akala nila ay napakahina niya. Ngunit sa sandaling iyon, nakalusot na siya sa ikalimang layer ng Ling Chi. Malamang na walang junior member ng Lin Clan na makakatalo sa kanya. Sa mga elder ng clan, hindi rin marami ang makakatalo kay Lin Hong. Ang katotohanan na naabot na ni Lin Hong ang pangalawang layer ng Ling Chi ay talagang normal at hindi kakaiba para sa isang tao sa kanyang mga talento. Sinulyapan ni Lin Fang ang karamihan. Pagkatapos, isang grupo ng mga tao ang nakakuha ng atensyon niya. Nakaupo din sila sa viewing platform. Pinapanood nila si Lin Hong at nagbubulungan sa pagitan nila. Tingnan mo ang ahas na iyon, kahit na ito ay napakalakas, madaling talunin ito ni Lin Hong. Ang mga pag-atake ng yelo ni Lin Hong ay madaling makapag-freeze sa buong ahas. Malinaw na mananalo siya sa laban na ito. Kehe, syempre. Napakaganda na pinayagan ni Miss Chen si Lin Hong na labanan ang ahas na iyon. Naririnig ni Lin Fang ang lahat ng sinasabi ng mga taong ito. Tumiti siya ng malamig. Parang nagkaroon din ng lakas si Lin Chen noong huli silang nagkita. Nakaupo siya kasama si Chu Zanpang na naging estudyante rin sa Holy Courtyard ng Zuyu. Sa kanyang lakas, magiging madali para sa kanya na pangalagaan si Lin Chen. Ang pagiging malapit sa kanya, ang katayuan ni Lin Chen sa lipunan ay maaari lamang umakyat ng mas mataas at mas mataas. Ice and Fire Universal Spirit. I wonder kung ano ang level ng cultivation mo sa mga araw na ito. Isip ni Lin Feng. Pagkatapos ay tumigil siya sa pagtingin kay Lin Chen. Wala siyang ibig sabihin sa kanya. Tumalikod siya at nagpatuloy sa panonood ng laban. Sa sandaling iyon, inaapi ng chi ni Lin Hong ang katawan ng ahas at malapit na siyang manalo sa labanan. Kasabay nito, si Lin Chen, na hindi gaanong nakaupo sa malayo kay Lin Feng, ay nakasimangot ng tumingin. Ito sa kanya. Tiningnan niya ang pilak na maskara ni Lin Feng. Ang taong nakasuot ng silver mask na iyon ay nakaupo sa viewing platform at mahinahong nanonood sa labanan. Isang liwanag ang sumilay sa mga mata ni Lin Chen. Ha? Isip ni Lin Chen habang matindi na nakatitig sa pilak na maskarang iyon. Bumalik sa Yangzhou City, nakita na niya ang maskarang iyon. At sa sandaling ito, nakita niya muli ang parehong maskara. Baka nagkataon lang, isip ni Lin Chen. Hindi niya makakalimutan ang kapirasong basura na pinatalsik ng Lin Clan, nakasuot ng parehong maskara. Hindi maaaring siya iyon dahil ang Yunhai sect ay ganap na nawasak. Ang mga nakaligtas ay kadalasang naging mga alipin. Imposible para kay Lin Feng na kalmadong maupo doon sa prisoner arena at komportableng manood ng mga laban. At saka, nakaupo siya sa mga front row. Hindi nalaman ni Lin Chen ang katotohanan na nakaligtas si Lin Feng. Basta alam niya na isang buong hukbo ng GXC Armored Cavalry ang pumunta doon at winasak ang lahat. Hindi ba't katawa-tawa kung may nakatakas? Ang ganitong uri ng chismis ay hindi kailanman kakalat, ito ay masyadong katawa-tawa upang maniwala. Sa sandaling iyon, sa wakas ay natalo ni Lin Hong ang ahas, kinuha niya ang kanyang 8 purity stone na katamtamang kalidad at naglakad patungo sa labasan ng hola. Inilabas ng namamahala sa bahaging iyon ng hola ang bangkay ng ahas at pinalitan ito ng bagong mabangis na hayop. Nang makita ng karamihan ang bagong mabangis na hayop, lahat sila ay natigilan. Ang mabangis na hayop na iyon ay ganap na pula at natatakpan ng apoy. Isang napakatalom na chi ang lumabas sa katawan nito. Ang mabangis na hayop na iyon ay mukhang hindi kapanipaniwalang kakilakilabot. Nang ibukan nito ang kanyang bibig, lumitaw ang isang malawak na kagubatan ng mga ngipin na matutulis na parang pangahit. Napakaganda ng hitsura ng hayop na iyon na halos kamukha ng hari ng mga hayop. Ang ikinagulat ng karamihan ay mayroon nitong dalawang maapoy na pulang pakpak sa likod nito. Nakakatakot na mabangis na hayop. Isip ni Lin Fang nang makita niya ito. Mukha itong maringal at isang napakalakas na chi ang pinakawalan sa katawan nito. Ang pagtingin dito ay halos sapat na upang takutin ang mga tao. Kahit na dinala ng namamahala sa hala ang halimaw sa loob, naging maingat siya na para bang natatakot siya na anumang oras ay maaring atakihin siya ng mabangis na hayop. Isa itong Demonic Fire Lion. Ano ang? Maraming tao ang nakilala ang Demonic Fire Lion. Ito ay isang lubhang nakakatakot na uri ng mabangis na hayop. Mayroong ilang mga alingaw tungkol sa kanila na malawak na kilala. Kung umabot ito sa antas ng Zuan, sinasabing magkakaroon ito ng mga espesyal na kapangyarihan at halos hindi na maggagi. Ang lalaking nagdala ng halimaw sa kulungan ay nagsimulang magsalita ng malakas. Ito ay isang Demonic Fire Lion. Isa itong 5th level Ling Beast.
Ang taong makatalo dito ay mananalo ng 20 batong kadalisayan ng katamtamang kalidad. Kung kaya mong paamuin ang halimaw na ito nang hindi ito pinapatay ay maaari mo pa itong alisin kasama mo. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 154, ang iskandalo. Nang matapos magsalita ang namamahala sa hola, ang mga tao ay sumabog sa pananabik. Ang makakapagpaamo nito ay kayang tanggalin ito sa kanya. Iyon ay hindi kapani-paniwalang nakatutokso para sa lahat ng mga cultivator sa arena. Ang pagmamayari ng gayong hayop ay magbibigay sa isang cultivator ng nakakatakot na kakayahan sa pakikipaglaban. Ngunit ang problema ay sa pagpapaamo sa halimaw, ang pagiging hindi matagumpay ay malamang na magresulta sa kamatayan. Karamihan sa mga tao sa pulutong ay hindi kailanman gugustuhin lumaban sa gayong makapangyarihang mabangis na hayop. Bukod pa rito, kahit na ang mga cultivator sa ikalimang layer ng lingchi ay malamang na hindi pinapayuhan na labanan ito. Magiging napakahirap para sa kanila na manatiling buhay, lalo pa ang pagpapaamo ng hayop. Pagkatapos, muling nagsalita ang namamahala sa hola. Siyempre, para makapasok sa hola dapat ay nasa ikalimang layer ka ng lingchi upang labanan ito. Kung nakalusot ka sa mas mababang mga layer ng lingchi, maaari mo ring labanan ito, ngunit hindi ito inirekomenda. Kung hindi mo kayang paamuin, patayin mo na lang. Bibigyan ka rin namin ng 100 purity stone na may katamtamang kalidad. Maraming tao ang natukso na subukan ito. Ang grupo ng mga taong kasama ni Lin Chen ay pawang mga estudyante ng Holy Courtyard ng Zuyu. Sa sandaling iyon, lahat ay nakatingin kay Lin Chen. "Mo Fan, ayaw mo bang hulihin ang demonic fire lion na iyon?" Sabi ng isang estudyante sa isa pang tinatawag na Mo Fan. Siya ay binihag ng leon sa kulungan. Nakapasok na siya sa ikalimang layer ng lingchi, kapareho ng antas ng mabangis na hayop na iyon. "Mo Fan, bro, kung gusto mong subukan, maaari kong kausapin ang taong nagpapatakbo ng mga bagay-bagay, kung gayon kahit na matalo ka hindi ito magiging malaking bagay, huwag ka lang masugatan." Sabi ng isa pang estudyante. Lalong natutokso si Mo Fan. Kung sino man sa kanila ang kailangang pumasok sa hola, si Mo Fan ay marahil ang pinakamahusay na pagpipilian. Kung nanalo siya at nagawa niyang paamuin ang halimaw habang nilalabanan ito, maaari niyang kunin ang halimaw bilang kanyang sarili, ngunit malamang na kailangan niyang sumuko sa 20 batong kadalisayan ng katamtamang kalidad. Malamang na hindi nila ibibigay ang mga bato ng kadalisayan at hahayaan ka ring umalis. Kasama ang hayop, ito ay magiging napakalaking premyo. Natalo man siya, hindi rin problema basta hindi siya nasugatan. Sino ang tatanggi sa gayong kaakit-akit na alok? Biglang tumingin si Mo Fan at sinabing, "Sige, susubukan ko." Mukhang natuwa si Mo Fan. Sa pagkakaintindi niya, ang ibang estudyante ay talagang nagmumungkahi na ibigay ang leon sa kanya bilang regalo. Iyon mismo ang nasa ulo ni Mo Fan. "Mo Fan, kapatid, napakatapang mo," sabi ng ibang estudyante. Pagkatapos ay tumalon si Mo Fan sa hangin at lumapag sa harap ng hola. Puno ng kasakiman ang kanyang mga mata habang nakatingin sa halimaw. "Ang ganda ng agility technique, Mo Fan, bro. Ipakita sa kanila kung gaano kaming mga estudyante sa Holy Courtyard ng Zuyu." Sigaw ng isa pang kapwa estudyante ni Mo Fan para marinig ng lahat. Oh, kaya mga estudyante sila ng Holy Courtyard ng Zuyu, hindi nakakagulat na napakalakas nila. Napakamangha ng mga estudyante ng Holy Courtyard ng Zuyu. Marahil sila ang magiging pinakamahalagang tao sa bansa sa paglipas ng panahon. Kumalat ang iba't ibang komento sa karamihan. Ang mga estudyante ng Holy Courtyard ng Zuyu ay may mapagmataas at mayabang na ekspresyon sa kanilang mukha nang marinig nila ang lahat ng mga komento. Dahil ang Holy Courtyard ng Zuyu ay nilikha, ang ilang iba pang mga cultivation academy at institute ay nagsimula ng magdusa mula sa kapangyarihan nito. Ang mga estudyante ng Holy Courtyard ay palaging nagsisikap na makuha ang kanilang institute sa prestihiyo at reputasyon. Nais nilang ito ang maging unang cultivation institute sa bansa. Sa hinaharap, ang Holy Courtyard ng Zuyu ay malamang na magiging mas maimpluwensyang kaysa sa Celestial Academy at magiging mas malakas din kaysa sa lahat ng mga sekta ng bansa. Ang mga estudyante mula sa Holy Courtyard ay nakaramdam ng labis na pagmamalaki. Ang magandang mukha ni Lin Chen ay nagpahayag ng matayog na pagmamataas. Napakalinaw sa kanya na sa hinaharap, uuwi siya na nakasuot ng magagarang damit at ipapakita sa lahat kung gaano siya naging prestihiyoso pagkatapos niyang umalis sa Yangzhou City. Naglalakad si Mo Fan patungo sa pintuan ng hola at papasok na sana nang biglang may lumitaw na silhouette sa kanyang harapan. Ang mga estudyante ng Holy Courtyard ay biglang may galit sa kanilang mga mukha, lalo na ang batang lalaki na sinusubukang kumbansihin si Mo Fan na pumunta at lumaban sa iyon. Galit na galit ang itsura niya. Isang hakbang na lang ang kailangan ng taong iyon para makapasok sa hola. Nang makita ni Mo Fan ang eksena, napigilan niyang sumigaw. Tumigil. Tumigil ang silhouette sa harap niya. Nakasuot siya ng silver mask na nagbigay sa lahat ng panlalamig. Siyempre, ang taong iyon ay si Lin Fang. Anong mali? Agresibong sabi ni Lin Fang. Kakaiba ang boses niya nang suot niya ang silver mask. "Oh, nakita ko." "Kamahalan, hindi mo ba nakita na ako ang unang dumating?" Sarkastikong sabi ni Mo Fan. Kumbinsido siya na walang tao sa harap niya nang lumipat siya patungo sa hola. Dumating si Lin Fang mula sa kanyang likuran at dumaan sa hola. "Sinabi mo ba sa taong nagpapatakbo ng mga bagay na gusto mong ipasok sa hola?" Malamig na tanong ni Lin Fang. Si Mo Fan ay may pangit na ekspresyon sa kanyang mukha. Siya ay, hindi talaga nagpahayag sa sinuman maliban sa kanyang mga kapwa mag-aaral na gusto niyang makipaglaban sa leon. Nang makita ni Lin Fang na hindi sumasagot si Mo Fan, nagpatuloy siya. "Dahil hindi mo ibinalita, ikaw
Taong lalaban sa leon, ang panuntunan ay, ang unang pumasok sa hall ay ang isang taong makakalaban. Isang liwanag ang sumilay sa mga mata ni Mofan at sinabi niya. Gusto talaga ng mga kapwa ko estudyante ng Holy Courtyard ng Zuyu na labanan ko ang leon na iyon. Ibigay mo sa akin ang laban na iyon kung hindi, mawawalan ako ng mukha sa harap niya. Nang sabihin niyon, tiniyak ni Mofan na malinaw at malakas na sinasabi ang mga salitang Holy Courtyard of Zuyu. Sinabi niya ang mga salitang ito ng malakas at dahan-dahan upang matiyak na maririnig siya ni Lin Fang at mauunawaan ang kanyang kahulugan. Tumiti si Lin Fang. Ang Holy Courtyard ng Zuyu. Paumanhin, hindi ko pa narinig ang tungkol sa Holy Courtyard ng Zuyu at bukod pa, hindi kita kilala kaya wala akong dahilan para alalahanin ang iyong mukha. Sabi ni Lin Fang. Sa sandaling iyon, maraming tao ang natulala. Kakaiba. Hindi pa niya narinig ang tungkol sa Holy Courtyard ng Zuyu. Lahat ng mga estudyante ng Holy Courtyard ng Zuyu ay tumayo at galit na tumingin kay Lin Fang. Baliw ang lalaking iyon. Huwag kang gagawa ng bagay na pagsisisihan mo, sabi ni Mofan habang masamang nakatingin kay Lin Fang. Tumawa si Lin Fang at nagsabi. O talaga, hindi ko talaga alam kung ano ang ibig mong sabihin. Pagkatapos, tumalikod si Lin Fang at papasok na sana sa hola. Teka, sabi ng isang tao habang mabilis na pinuputol ang paggalaw ni Lin Fang. Huminto si Lin Fang, tumingon at nakitang isa itong estudyante ng Holy Courtyard ng Zuyu. Ito ang mismong nagkumbinsi kay Mofan na lumaban sa leon. Anong gusto mo ngayon? Sabi ni Lin Fang habang malamig na nakangiti. Ang lahat ng mga taong iyon ay mga estudyante ng Holy Courtyard ng Zuyu, sila ay mga kapwa estudyante ni Mofan. Si Lin Chen ay nakaupo rin sa gitna nila. Hayaan ang aking kapatid na si Mofan na labanan ng leon na ito. Malamig at walang pakialam na sabi ng binata pero mahigpit pa rin ang tunog. Nakasuot siya ng isang set ng magaganda at mamahaling damit. Malinaw na makita na siya ay isang maharlika mula sa isang makapangyarihang pamilya sa isang sulyap. Simula kailan ka magdedesisyon kung sino ang makakalaban o hindi sa kulungan ng prisoner arena? Malamig na tanong ni Lin Fang. Hindi ako nagdesisyon tungkol dyan. Maaari mong tanungin ang namamahala sa arena kung sino ang unang dumating. Walang pakialam na sabi ng binata. Medyo confident siya. Tumingon ang lahat at tumingin sa lalaking nagdala ng leon sa hola. Itinuro ng lalaki si Mofan at walang pakialam na sinabi. Siya ang unang nakarating sa hola. Lalabanan niya ang halimaw na ito. Nang marinig niya ang mga salitang ito, isang malaking ngiti ang lumitaw sa mukha ng binata na tumulong kay Mofan. Nang makita ni Lin Fang ang mapagmataas na ekspresyon sa mukha ni Mofan gayon din sa mga mukha ng iba pang mga estudyante ng Holy Courtyard ng Zuyu, sinabi niya. Ikaw ang magdedesisyon dito, mabuti. Hindi ako babalik sa lugar na ito para dayin sa pagbabayad para dito. Pinapayuhan ko rin ang lahat ng iba na huwag nang bumalik sa lugar na ito, hanggang na gumugol ng kadalisayan upang panuorin ang mga kalunos-lunos na talunan na nakikipaglaban sa mga rig fights. Nang marinig ng binata si Lin Fang, sumimangot siya at nagsabi. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi pa ba ako naging malinaw sa iyo? Magpapaliwanag ulit ako. Sabi ni Lin Fang habang nakangiti sa ilalim ng kanyang mastara. Ilang beses ko nang narinig ang tungkol sa mga iskandalo na nagaganap dito. Nakapagtataka, may ilang tao na nakitang natatalo sa holo ngunit nailigtas. Maniniwala ka ba? Hindi ako. Naniwala sa mga chismis ngunit ngayon ay nakikita ko na ang ganitong uri ng iskandalo ay talagang isang pangkaraniwang pangyayari. Ang prisoner arena ay hindi maayos na may lapat ang kanilang sariling mga panuntunan. Biro ang lugar na ito. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 155, labanan hanggang kamatayan. Nang marinig ng mga tao si Lin Fang, lahat sila ay nagsimulang magbulungan sa kanilang mga sarili. Marami na rin ang nakarinig tungkol sa mga iskandalo na naganap dito at ang ilan ay nakasaksi pa ng mga bagay na ito sa kanilang sariling mga mata. Sa sandaling iyon, ang mga mukha ng binata at ang lalaking namamahala sa hola ay lubhang nagbago. Sila ay tumingin sa sobrang lamig. Nang makita ng lalaking namamahala sa hola na si Lin Fang ay bumalik sa viewing platform at hindi sinubukang pumasok sa hola, lumingon siya kay Mofan at sinabi, sige, dahil ang naresolba ang problema at ikaw ang unang nakarating sa kulungan, maaari kang pumasok. Ipakita sa lahat kung gaano ang kamahalan at kabayanihan ng mga estudyante ng Holy Courtyard ng Zuyu. Ipakita sa lahat kung gaano kadali para sa mga taong tulad mo na pamuin ang Demon of Fire Lion. Nagulat ang lahat. Walang pakialam ang lalaki sa sinabi Lin Fang. Si Lin Fang ang unang nakarating sa hola, kaya bakit ngayon sinasabi ng lalaki na si Mofan ang unang dumating? Naiinis si Lin Fang. Bukod pa rito, ipinapahayag din ng lalaki sa publiko kung gaano kaganda ang Holy Courtyard ng Zuyu. Naisip ni Lin Fang na ang gayong malinaw na mga pamamaraan ay nakakaawa. Ngunit syempre, ang mga salita ni Lin Fang ay nagpagalit sa lahat. Pinahiya niya silang lahat, at hindi lahat ay maaaring baliwalain lamang siya. Ayoko nang makarinig ng iba mula sa maruming bibig mo, malamig na sabi ng binata sa viewing platform. Tiningnan siya ni Lin Fang sa pamamagitan ng kanyang maskara, tumawa at sinabi. Iyan ang paraan ng mga marangal na cultivator, sa pamamagitan ng pandaraya. Kung gusto mong iregalo sa kanya ang Demon of Fire Lion, magpasya ka na lang na baguhin ang mga patakaran ng prisoner arena at gamitin ang iyong impluensya para makipaglaban. Hindi ba't nakakatuwang gamitin ang gayong engranding arena para magbigay ng mga regalo sa iyong mga kaibigan? Ay, nakalimutan kong sabihin sa'yo. Ang direktang pagbibigay sa kanya ng Demon of Fire Lion bilang regalo ay hindi makakatulong sa Holy Courtyard ng Zuyu na magkaroon ng prestihiyo, kaya nabigo ang buong layunin ng peking palabas na ito.
Malamig at walang pakialam na sabi ni Linfang. Ang kanyang mga salita ay nagiging matalas. Karamihan sa mga tao sa karamihan ay sumang-ayon kay Linfang. Kahit na si Linfang ay napaka-agresibo, walang sino man ang maaaring pabulaanan ang kanyang sinasabi. Nagawa niyang pilitin ang lalaki na bigyan si Mufan ng karapatang pumasok sa hall bago si Linfang dahil lamang sa mataas na katayuan ng binata sa viewing platform. Iyon ay hindi patas. Ito ay tiyak na pinaghandaan. Galit na galit ang kabataan at marangal na cultivator. Sa sandaling iyon, tumingin si Mufan kay Linfang at sinabi, dahil galit ka tungkol dito, bakit hindi tayo lumaban at ang nanalo ay maaaring pumasok sa loob? Sa anong dahilan ako makikipaglaban sa iyo? Sabi ni Linfang habang sinusulyapan si Mufan. Pagkatapos ay, walang pakialam niyang sinabi. Hindi mo sinabi na gusto mong makipaglaban sa leon sa simula pa lang at nauna na ako sa iyo, ngunit gusto mo pa ring pumasok muna sa pamamagitan ng paggamit ng hindi patas na kaayusan. Sabi ni Linfang. Siguradong mananalo si Mufan sa labanan laban sa Demonic Fire Lion, ngunit hindi iyon isang tunay na tagumpay dahil hindi ito makakatulong sa Holy Courtyard ng Zuyu na magkaroon ng mas magandang reputasyon. Ito ay talagang magiging kabaligtaran. Ito ay isang kahihiyan para sa Holy Courtyard. Hindi iyon gusto ni Mufan. Tumiti si Mufan at sinabi, naiintindihan ko na ngayon. Malaki lang ang bibig mo at mahilig magsalita ng malaki, pero sa katotohanan, wala kang magagawa. Eksakto. Bukod sa malaking bibig, wala ka pang maipapakita. Hindi ka man lang manggahas ipakita ang tunay mong kulay. Kehe, paano pa rin makakalaban ang sinungaling na iyon kay Mufan? Si Mufan ay itinuturing na isang henyo sa Holy Courtyard ng Zuyu. Ang pagkatalo sa Demonic Fire Lion ay isang piraso ng cake para sa kanya. Ang bawat estudyante ng Holy Courtyard ng Zuyu ay nagyayabang tungkol sa kung gaano kahusay ang kanilang institute na parabang lahat sila ay napakalakas, na parabang lahat sila ay ang pinakamahuhusay na cultivator sa mundo dahil lamang sa kanilang nilinang sa institute na iyon. Pagkatapos ay sinabi ni Linfang, ang Holy Courtyard ng Zuyu ay tila puno ng pinakamakapangyarihang cultivator sa buong mundo. Parang naging ignorante ako. Oo, walang ingat siyang kumilos. Nakakagulat na naglakas loob siyang pukawin si Mufan. Parami ng parami ang matatag na naniniwala na si Linfang ay natatakot na lumaban kay Mufan. Ngunit sa sandaling iyon, ngumiti si Linfang at nagsabi. Ngunit talagang gusto kong makita kung gaano talaga kalakas ang isang henyo ng makapangyarihang Holy Courtyard ng Zuyu. Lahat ng mga estudyante ng Holy Courtyard ay nagulat. Nakakagulat na tinanggap ni Linfang ang laban, na nangangahulugan na siya ay mamamatay at maibabalik nila ang kanilang mukha. Napatingin ang lahat kay Linfang, na dahan-daang tumalikod at nagsabi. Ikaw at ako ay pumasok sa loob ng hall. Kung manalo ka, mabubuhay ka, ngunit kung matalo ka, papatayin kita. Paano iyon tunog? Nang matapos magsalita si Linfang, ang buong kapaligiran sa Prisoner Arena ay naging ganap na tahimik. Lahat, lalo na ang mga estudyante ng Holy Courtyard ng Zuyu, ay namangha. Kung manalo ka, mabubuhay ka, ngunit kung matalo ka, papatayin kita. Marunong magsalita si Linfang. Maraming tao ang nakabuka ang bibig at nakatitig lang kay Linfang. Napakalupit. Napakawalang puso. Hindi lamang niya tinanggap ang labanan, ngunit nagmumungkahi siya ng isang labanan hanggang sa kamatayan. Sigurado siya na siya ang mananalo, kung hindi, hindi siya bobo na isugal ang buhay niya sa taya. Si Mufan ay panay na nakatitig kay Linfang. Paanong ang lalaking iyon ay napakayabang para magmungkahi ng labanan hanggang kamatayan. Nang makita ni Linfang na walang nagsasalita, ngumiti siya at walang malasakit na sinabi. Huwag kang mag-alala, ang alam ko lang ay magsalita ng malaki at sobra ang aking sarili. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang henyo ng makapangyarihang Holy Courtyard ng Zuyu. Iminungkahi niya ang labanan upang iligtas ang kanyang sarili mula sa pagkawala ng mukha. Nagpakitang tao pa lang ako sa ngayon, ngunit ang mga estudyante ng Maharlika at dakilang Holy Courtyard ng Zuyu ay dapat na madaling talunin ako. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang kapangyarihan na talunin ng isang Demonic Fire Lion ng napakadali. Walang dahilan para tumanggi siya. Napaka-agresibo ni Linfang at malinaw na pinagtatawanan siya. Ang mga estudyante ng Holy Courtyard ng Zuyu ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin at nanatiling nakatitig kay Linfang. Kaagad pagkatapos, tumingin sila kay Mufan. Ang prestihiyo ni buong Holy Courtyard ay nasa kanyang mga kamay sa sandaling iyon. Nang maramdaman niyang lahat ay nakatingin sa kanya, nakaramdam si Mufan ng pang-aapi. Pakiramdam niya ay binibigatan ng 1,000 toneladang bigat ang kanyang puso. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, wala na siyang paraan para makaalis sa sitwasyong ito. Ang pagkatalo kay Linfang ang tanging posibilidad, dahil kailangan niyang ipakita sa lahat na siya ay malakas at protektahan ang reputasyon ng Holy Courtyard ng Zuyu. Kung hindi siya lumaban, hindi na siya muling makakatingin sa mata ng mga tao. Magsisimula rin ang mga tao na magkaroon ng katamtamang opinyon tungkol sa Holy Courtyard ng Zuyu. Walang pagpipilian si Mufan. Bukod dito, nakikita niya ang mga mata ni Linfang sa pamamagitan ng mastara. Ang kanyang mga mata ay laging mukhang kalmado sa buong palitan nila. Nakakatakot ang makitang walang emosyong mga mata na nakatingin sa kanya. Hinamon siya ni Linfang sa isang labanan hanggang kamatayan, sigurado ba siya sa kanyang kapangyarihang manalo? Hindi mahina si Mufan. Siya ay medyo malakas at tiwala sa kanyang sariling kapangyarihan. Ngunit sa sandaling iyon, nayanig ng kumpiyansa ni Linfang ang kanyang paniniwala sa sarili niyang kapangyarihan. Pakiramdam niya ay napakataas ng pressure. Isang liwanag ang sumilay sa mga mata ni Mufan at sinabi niya, habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin.
Tinatanggap ko ang iyong hamon sa isang labanan hanggang sa kamatayan. Ngayon, pumasok tayo sa hola. Malamig na sabi ni Mufan habang naglalakad sa loob. Teka, teka. Sabi ni Lin Fang sa sandaling iyon. Huminto si Mufan, lumingon at nagsabi. Ano ang mali? May arrangement na kayo ng man in charge ng cage, as I already stated. Ayokong makipag-away sa inyong dalawa sa kulungan ng sabay. Anong ibig mong sabihin? Sa tingin mo ba makikialam at sasaktan kita? Tanong ng lalaking namamahala sa hola kay Lin Fang. Ganoon din ang nangyari ilang araw na ang nakakaraan dito. Narinig ko ang kwento habang papunta ako dito. Kung nangyari ito ng isang beses, maaari itong mangyari muli. Narinig ko na ito ay isang napaka-normal na bagay din dito. Walang imak ang lalaking namamahala sa kulungan. Tumingin siya kay Lin Fang at nagtanong. Well, ano ang gusto mo? Gusto kong may ibang mag-referee sa laban natin hanggang kamatayan. Siyempre, hindi pwedeng estudyante ng Holy Courtyard at hindi rin pwedeng isang taong nagtatrabaho dito sa prisoner area. Puff, saan naman tayo maghahanap ng ganyan para mag-referee ng laban? Nakakatawa ka, mag-aaway ba kayo o hindi? Naiinip na sabi ni Mufan. Ngunit sa sandaling iyon, isang tao sa karamihan ang nagsalita. Ako ay magre-refer sa inyong laban hanggang sa kamatayan. Sa sandaling iyon, lahat ay nakatingin sa taong iyon. Nakakagulat na hindi siya nakaupo sa mga unang hanay ng platform ng panonood. Siya ay talagang isang binata na nakaupo sa likod ng viewing platform. Siya ay tumingin hindi kapanipaniwalang pala kaibigan at magalang. Siya ay may isang mainit na ngiti sa kanyang mukha, na nagbigay ng impresyon na siya ay hindi kapanipaniwalang pala kaibigan at madaling pakisamahan. Ngunit binigyan din niya ang ibang tao ng impresyon na sila ay mas mababa kung ihahambing sa kanya. Napaatras ang maharlika at binata nang makita ang binatang iyon. Hingal na hingal siya sa pagtataka. Siya yun. Nakakagulat na nandoon siya.